Isaiah chapter 53 verse 5. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. That chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Wow, napakaganda nito mga kapatid, pero malungkot isipin kasi ito po ay nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nasugatan ng dahil sa ating katiwalian, sa ating mga kasalanan na nagagawa sa araw-araw. Siya po ay pinarusahan dahil sa ating kasalanan. Pero nananatili pa rin siya mga kapatid na tahimik kahit po siya ay all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Kahit mga kapatid, binigay na ng lubos sa Diyos sa ating Panginoong Jesucristo yung mga kasalanan natin, lahat ng nagawa natin sa buhay, dinala ni Jesus Christ ang lahat ng kahihiyan natin sa buhay. Pero bakit ang tao napakasama? Kasi mga kapatid, tayo po ay naalipin ng kasalanan. We are inherit sin from Eve, from the human generation from Eve to Adam. No? Kaya po naging masama ang tao dahil po sa kasalanan. Dahil po mga kapatid, ang tao po ay hindi perpekto. Hindi content kung ano na ang binigay sa kanila ng Diyos. Sabi nga ng Diyos na, pwede ninyong kainin lahat ng mga bunga ng mga punong kahoy na nandyan, maliban lang sa isa. Pero yung tao kasi ayaw sumunod, hindi kontento. Gusto pa niya maabot ang isang karangalan na hindi naman para sa kanya. Tingnan mo mga nangyayari ngayon sa atin. Mga tao ay naglalabanan spiritually. Mga tao ay naglalabanan physically. Naninindigan sa kanilang paninindigan. Their affirmation, they want to more excellent, intelligent. Gusto pa nilang maabot yung mga bagay na hindi naman kayang abutin ng human intelligence. Mga kapatid, yun po ang nangyayari. Kaya po ang nangyari, si Jesus Christ po ay dumating sa mundo upang tayo iligtas. Siya po ang nagsalba sa atin mula sa kapahamakan. Naidulot sana sa atin. Namatay siya, pinakos siya, pinagtawanan siya, lahat ginawa para sa kanya. Ano kaya ang maging isukli natin sa kanya? Wala tayong isukli, wala tayong masukli, wala tayong maibayad sa kanya. Kundi ang tanging hiling lang ng ating Panginoong Jesucristo ngayon. Sabi niya, if you love me, keep my commandments. Sa John chapter 14 verse 15. Kung mahal natin si Jesus Christ, mga kapatid, sabi niya, susundin natin ang kanyang mga utos. Yun lang ang tanging hiling ng ating Panginoong Jesus. Wala nang iba. Kasi kapag nasa tinatawag tayong love, lahat ay pwede nating pagsamahin dyan. Kasi kapag may love ka, hindi ka na pumatay, hindi ka mainggit, hindi mo gagawin ng masama dahil may love ka nga eh. Kaya lahat ng kautusan ng Diyos nasa love, mga kapatid. Kaya tayong mga tao, pambihira lang yung mga tao na sumunod sa Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan. But if we confess our sins to our Lord Jesus Christ, He is faithful to give us or to forgive us. Alam po natin yan mga kapatid. Kaya encouragement ko po sa ating lahat. Sana po bigyan nating pansin ay sinabi ng Biblia. Dinalan niya lahat ng kasalanan natin sa krus. Lahat ng kahihiyan natin, napako siya dahil sa ating kasalanan. Naway pagpalain kayo ng Panginoon.